Kaugnay muli sa utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na muling i-convene ang kanilang El Nino Task Force, makakasama natin si Ginoong Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tungkol sa paghahanda ng mga magsasaka. Magandang tanghali po sa inyo. Yeah, good afternoon, Angela. Sir, katatapos lang po ng harvest period, kumusta po ang mga ani ng ating mga kapatid na magsasaka at syempre nakakaapekto po ba yung napakatinding init na nararanasan po natin? So far naman, yung harvest naman natin maganda naman. Ang planting season mag-start ng June, no? So ang natin is medyo mas maliit ang harvest area natin dahil yung presyo ng palay last year bumagsak ng 12 pesos. Pero itong harvest season, between 23 to 28 pesos yung press harvest, no? Kaya maganda ang ng mga magsasaka, and hopefully by June magtanim na ang ating mga magsasaka para hindi matamaan ng severe El Nino ng November. Sabi po kasi ng Department of Agriculture, 700,000 metric tons o 3.5% ang annual production. Ang posibleng bumaba oras po na umiral ang inaasahang Super El Nino. Gaano rin po ba o ganito rin po ba yung inyong projection sa SINAG? Ang projection namin, mga half of it, no? Ang tingin natin. Pero tinitingnan pa rin natin itong June. Doon natin mag-gauge yung planted area. Dahil for the past week naman, medyo umulan ngayon. So, in-expect natin na mag-start ang magsasaka talaga ng June and mag-harvest ng between end of October to November, no? And pagka yung severe El Nino naman pumasok ng November, hindi na apektado yung nagtanim ng June this year. So tinitingnan pa rin natin yung planted itong June bago natin ma-assess talaga kung ano ang total harvest natin itong taon nito. Pero doon po, with your projection, may posibilidad po bang maapektuhan nito, no, yung presyo ng bigas at of course inflation na rin sa susunod na buwan? Yeah, so far kasi ang nakita naman natin yung presyo ng bigas ngayon, no? Pumapatak na 44 pesos deliver sa retailer. So within the 50 pesos pa rin ang presyo, kung plus 6 pesos yung markup ng wholesaler plus itong retailer. So hindi naman masyadong tataas, and ang tingin naman natin kung mag-stabilize ang presyo ng palay between 23 to 25 pesos, within the range pa naman yung 50 pesos na tina-target ng government. At paano po pinaghahandaan ng ating mga magsasaka ang El Nino? May ginagawa po ba tayong adjustment sa panahon po ng pagtatanim? Yeah, nag-adjust tayo ng 1 month. No? Ibig sabihin, yung dating nagtatanim ng May, nag-adjust ng June. Kasi yun ang umpisa ng ulan. Dati kasi yung mga iba nagpupunla na ng May. Pero ngayon, dahil dun sa init, ang option ng magsasaka, hintayin na lang talaga yung tag-ulan. Kaya delay lang tayo ng 15 to 30 days. Pero yung harvest time naman, aabot naman tayo ng end of October or itong November, first week, makaka-harvest na rin tayo. Okay. So, tingin nyo po, sapat naman po yun sa pangangailangan po ng ating bansa. Baka po kasi, I'm also thinking, baka umasa na naman po tayo sa rice importation. Sa tingin naman natin, hindi naman tayo tataas dun sa 2024 importation. Dapat kung ipapasok man natin, yun ang maximum, no? Yung i-gauge natin yung 2024 na pinasok.
So kung gumanda naman baka mas maliit pa yung ipapasok natin itong taon na ito. Kumusta naman po yung mga kapatid nating farmers? Paano po sila naghahanda dito po sa El Nino? Yung mga iba nagbili ng ano, ng solar pump 'no. Ah, Hmm. so ito is, yung mga may area na 2 hectares bumibili ng solar pump. Siyempre medyo mabigat pero at least, in the long run, ano naman, may advantage naman 'yun. So, yun ang ginagawa ng ibang farmers. Yung iba naman, siyempre hinintay pa rin yung ulan natin 'no, ng June para at least maka-start ng pagtanim. Sa tingin niyo po ba posibleng sumabay pa itong El Nino na 'to sa problema natin dito sa mahal na langis, 'no? So, paano po natin na ima-manage itong, posibleng actually dobleng dagok po sa kita ng mga magsasaka? Itong langis talaga yun ang malaking impact sa atin na magsasaka. Siyempre yung, pagka magpupunla ka or mag-umpisa magtanim, fuel ng kailangan 'no, up to, yung patubig and, of course yung harvesting, mga yan kailangan talaga ng fuel and, of course yung pataba medyo tumaas din. Ngayon medyo, yung dating 1,600 umabot ng 3,000 nung May 'no, pero ngayon, bumababa. Hopefully, bumaba ng 2,500 para at least, hindi gano'n kalaki ang increase, kagaya ng in-expect natin. Yung iba po kasing mga grupo ng magsasaka 'no, sa iba pong rehiyon, nananawagan po sila ng ayuda mula sa gobyerno bago pa po itong epekto ng El Nino. Kayo po ba sa inyong grupo, may plano rin po kayong ganitong klaseng panawagan sa pamahalaan? May hiningi tayo last time 'no, yung, fuel subsidy. Sana may 5,000 pero may ibibigay na 2,250. And yung sa fertilizer subsidy sana 2 bag yung hinihingi natin ng urea, na around 6,000 pero baka yung ang na-approve yata kalahati lang mga 3,000. In which, maski paano, kung maibigay yung, yung 2,250 plus yung 3,000, makakatulong na rin, sa ating mga magsasaka. Kailan daw po yun na plano ibigay sa inyo? Ah, yun ang yun ang dapat na abangan natin dahil, dapat, itong June may release na ito para at least, sabay dun sa pagtanim natin sa ating mga palay dito sa ating bansa. And with that, nakikipag-ugnayan na po ba sa inyo mismo ang Department of Agriculture kung paano raw po sila tutulong 'no, sa pagtugon dito sa epekto nga ng, El Nino? Meron 'no, nag-uusap naman tayo ni Secretary Chu Laurel and, of course ang problema is yung budget, galing pa rin sa DBM, Minsan kung hindi na-release yung budget, nade-delay yung pagbigay sa ating mga magsasaka kaya nananawagan tayo sa, DBM na sana ma-release kaagad at, maibigay sa ating mga magsasaka on time. Oo, kasi diyan sila nalulubog sa utang, 'no. Pero, Sir Rosendo, kumusta naman po yung ating, irigasyon 'no? May kailangan po bang, paigtingin na proyekto para po mas makatulong sa mga magsasaka, lalo na po dun sa mga maapektuhan nga po nitong El Nino? Mino-monitor pa rin natin yung water level ng dam and of course, mas mababa this year compare last year 'no. Hopefully itong, rainy season nga sinasabi natin, medyo umakyat yung, dam natin 'no, tsaka yung bagyo na papasok yun ang gauge natin talaga 'no kung, maiipon ng tubig yung dam natin. So, 'pag naipon naman maski dumating na yung El Nino by November, yung mga area na irrigated, mukhang
hindi naman maubusan ng tubig, no? So ang tingin naman natin na inaasahan pa rin natin yung gauge ng June kung paano pumatak yung ulan bago natin ma-assess talaga lahat. Mm. Maitanong ko na rin po, Mr. Rosendo, dun po sa 50 pesos na rice cap sa imported rice, may mga naiulat pa po ba sa inyong paglabag ng retailers? So far wala, no? Kasi ang puhunan naman nila landed nasa 38 pesos lang to Oo. 40 pesos eh. Kung delivered nila sa retailer or sa wholesaler sa Manila, yung 44 pesos, malaki na yon, no? And kung yung wholesaler, retailer, may 6 pesos, sa tingin naman natin, dapat hindi sila mag-violate dun sa 50 pesos na tinakda ng ating gobyerno. Pero kasi ang nagiging parang pinakareklamo nila doon, Mr. Rosendo, is nabili nila yung stock nila ng mahal. Tapos lalagyan doon ng price cap, so lugi sila. Kumbaga parang nabili nila at 70 at cost. Tapos gagawing 50 pesos dahil may price cap, so lugi daw sila. Ang tingin ko kasi nung time last month, hindi naman tumaas yung world market price eh. So, hindi dapat yun ang rason, no? Dahil yung for the past 2 months time, hindi naman umakyat yung international price. So, dapat ang hawak nila is yung within the range na makakabenta sa 50 pesos. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ginoong Rosendo So ng Sinag.